So, ngayon po magbibigay tayo ng babala para sa lahat. Ngayon po ay umuuso naman po ang pangalunya. Pangangalunya po, totoo. Umuuso naman po para na tayong Sodoma at Gomora. Para na tayong sa panahon ni Noah. Mga bayan, bumabalik na naman po ang panahon ni Noah. Ang panahon ng Sodoma at Gomora. Ang pakikipagtalik natin sa kapwa lalaki, kapwa babae. Mga bayan, pangalunya. Alam nyo ba? Yan ang pinakamalaking kasalanan sa mata ng Diyos. Ang pangangalunya, ang pakikipagtalik mo sa hindi mo naman asawa, ang pakikipagtalik mo sa kakakilala mo lang, ang pakikipagtalik mo sa hindi mo naman asawa. Kaya tibot kumakalat naman po ngayon, di ba? So may mga magjuwa diyan na hindi naman magjuwa, eh talaga nagtatalik na po ngayon. Dati gawain ko talaga po yan. Totoo po. Naamin ko naman at ngayon po nagbalik loob ako sa Diyos. Gawain po talaga yan. Naamin ko po na ngayon ako naman po ang ginamit ng Diyos para magbigay ng babala para sa inyo, sa lahat ng mga nangangalunya, mga bayan. Para po sa inyo ito, para kayo mabuksan ng isip at puso at isipan na mali po ang inyong ginagawa. Kasama po tayo, kasama po kayo sa huling panahon. Ang pangangalunya ay pinaka walang kaligtasan. Ang pangangalunya pag kayo namatay, wala pong kaligtasan yan. Lalo para po tayong mga LGBT, mga nakipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, kasama po yan. Tapos yung mangkukulam. Pero ito po ang topic natin, ang pangangalunya. Umuuso na naman po ngayon. Hindi nyo ba alam? Kaya ginunaw tayo ng Diyos nun ay dahil sa pangangalunya. Pangangalunya po. Ngayon po yung mangyayari naman yan. Gugunawin lang tayo ng Diyos. Pero bago lahat mangyari yan, ay babalik muna ang ating Panginoon para kuhain lahat ng kanyang napili, para kuhain lahat ng kanyang para kuhain lahat po ng naniwala sa kanya kay Jesus. At lahat po na naligtas at sumampalataya sa kanya, ikukuhain niya. Pagkatapos po nun, parurusahan na po itong lupa. Parurusahan na po ito. Maniwala kayo. Sa aking mga kabayan, maniwala po kayo. Parurusahan na po itong ating daigdig. Dahil sa pagkalat na po ang pangalan niya. Kalat na talaga. Sobrang na po ang kasalanan natin mga tao dito sa lupa. Dahil buhay pa tayo eh. Pwede pa tayong gumawa sa masama dito. Pero mali. Ako, ibang katwiran ko. Habang buhay pa ako, maglilingkod ako sa Diyos. Kahit ang pagtawanan ng aking kapwa, ay baliw na yan, siguro yan, baliw na yan, nasira ng ulo. Hindi, ayos na sa akin. Basta lang mahalaga sa akin na magbahagi ako ng salita. Nakapagbahagi ako ng pangitain sa panaginip, magbahagi ako ng salita ng Diyos. Masaya na po ako doon. Nakatulong na po sa kapwa ko. Makasakali may matulungan ako at isa, dalawa, tatlo na maniwala sa akin at maniwala kayo. Hindi lang sa akin ha. Wag po kayo, kay Jesus po kayo maniwala. Asa nakasulat sa Biblia. Doon po kayo bumasi. Pero ito, ginamit lang po ako ng Diyos para magsalita. Dahil sa madami ng matitigas ang puso ngayon, sa dami na pong kumakalat, na talagang maling-mali na doon galit na galit ang Diyos. Kaya sa lahat po ng mga LGBT, payo ko lang po sa inyo. Talaga po, isa rin kayo sa kasama sa nakasulat sa Biblia. At ang topic talaga natin dito ay ang pangalunya. Talagang kakalat po yan. Pangalunya na yan. Papalat po yan. Hindi po yan mapipigilan. Kaya ko sa inyo, ang pangalunya po ay talagang walang kaligtasan. Pira lang kung magbalik loob ka sa Diyos, magbalik loob ka kay Jesus, tatanggapin ka niya. Pero ngunit pag nagbago ka na, tinanggap mo na si Jesus at tinanggap mo na si Jesus at tinanggap ka na ni Jesus, huwag ka nang babalik dahil mas malala pa ang mangyayari sa iyo. Kaya maniwala ka sa akin, maniwala ka sa Diyos, maniwala ka kay Jesus. Nalalapit na siya, nalalapit na magbalik ng Panginoong Jesus dahil ang nangyayari na pangalunya, pakipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. Kumakalat na po ang krimen, kumakalat na po, lumalawak na ang gira, kumakalat na lindol, metmehan na po, bagyo, masala-sala na po, masalot. Ito na po ang sign, mga kabayan. Ito po ay binabahagi ko sa inyo, hindi para manakot, kundi magbabala, magbigay ng pag-asa na kayo ay nabubuhay pa, may pag-asa pa kayo maligtas.
nabubuhay pa kayo. Huwag niyo po ipagyabangan kay buhay pa at malakas pa kayo. Huwag niyo pagyabang yan. Ang gawin niyo po, habang buhay pa tayo dito, maglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Yan, napakalaga po niyan. Yun ang ipagyabang natin, si Jesus. Na siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Siya lang po ang ating pag-asa para tayo maligtas tungo sa Diyos amang nasa langit. Yun lang po at maraming salamat.